Yung mga experience ko, marami akong experience sa gera-gera. No, pero ang pinakakuan ko, yung dala ko yung stroke. Muntik na ako mamatay doon. Pero nung time na yun, sir, dumating sa punto na dito na yan. Totoo. Naisip ko yun. Sabi ko, ano mo nang inisip? Ang iniisip ko, Lord, kung hanggang dito lang ako, I will accept it. Ganun lang. Pero sabi ko, ang kasalanan ko sa mundo, tawarin mo lang ako, Lord. Kasi tao lang ako eh. Hindi naman ako santo, hindi ako angel eh. Sinasabi ko, sa pagkabata ko pa lang, meron akong kasalanan hanggang naging sundalo ako. Dininig ng mga Diyos yun eh, binuhay niya. So, ganun. Yan ko, baka may iba pa akong trabaho na magampanan in the future, magamit mo pa rin ako, Lord, kung buhay ako. Ang inihiling ko lang, buhayin mo ako. Kasi, I love my country. I love my Filipino people. My family. And of course, sabi ko, may Diyos akong pinapaniwalaan. Ikaw yon. Uminit yung, ano ko ba? Buhay ako. Lumakas ako. Kala nila, ano. I am Colonel Efrain Singson Oropel, SR Class 79-86. Yung istorya ko, ito ay nangyari noong ako pa isang bagong graduate ng Scout Ranger, Class 79-86. Assign ako sa isang unit dito sa Surigao, sa 28 IB, but naka-station ako after my Scout Ranger course sa Agusan del Norte in the municipality of Bunawan. Yung Bunawan kasi, yan dati ang headquarters ng 8 IB. But because nag-realign yung mga batalyon assigned ng 401st Brigade, isa sa naging apektuhan o naapektuhan itong 8 IB. Binakit nila yung headquarters nila sa Bunawan, then nilipat nila sa bandang Talakugon. So, ang 401st Brigade nag-direct sa nearest battalion, which is our battalion 28 IB, na mag-station ng tropa. Kahit isang platon man lang, o even lesser than one platon. At least, may mga tao man lang na nakakababantay doon sa binakit ng 8 IB na headquarters. So, isa ako doon sa naatasan. 16 kami, halos ranger lahat yung mga tropa ko. So, ikaw nagdala? So, ako may dala. Okay. So, isang istorya ito na isang engkwentro na hindi ko inaasahan na sa buong buhay ko hindi ko makakalimutan. Kasi muntik na akong bugto dito eh. Ibig sabihin, muntik na akong mag-pass out dito. Yes. But there is God. Binuhay niya ako para at least ma-interview mo akong body. Yan ang purpose ng God. So, yung pagka-scout ranger ko, nagamit ko talaga dito. I am lieutenant, a fresh graduate from Scout Ranger regular class. Ang dala-dala ko noon is 3 team ng mga tropa galing ng Battalion Headquarters ng 28 IB. Pero may mga experience na sila. At least ang iba doon, private, ang pinakamataas na rango, private, ang iba draftee. No? Biglang nagpababa ng operational guidelines. No? Ang aming battalion commander, galing na rin sa brigade, na ipapahabol yung most likely na nakaambos doon sa mga troopers ng PIB, ng PICOP. So, ako inaatasan kasi libre man ako doon sa Agusan, pinasundo ako doon ng 6-by. Naiwan lang, ilang tao ko lang doon, kasi majority dinala ko. So sa headquarters, marami namang ranger doon, sobrang isang platon, nagpa-augment ako. Ang binigay sa akin na tropa is yung ISROC. No? ISROC. So, kampante ako ito. Hindi pa sila nakagraduate. ISROC pa. Estudyante pa sila.
Sabi ko, palaban ito kasi sa training pa lang, pare-pareho na eh. No? Only, hindi regular course yung stroke natin. Okay. So sabi nila, magpulba ka Efrain. No? So sabi naman, nandyan sa bandang Tagbina. So, hinulughog kong Tagbina, wala. Then, habang palabas na ako sa jurisdiction ng municipality ng Tagbina, may nakapag-info na nandyan sa Barubo banda. So, nagtanong ako sa batalyon, sir, Barubo, what specific barangay o sitio ang ibibigay niyong area na yung parang box na papasukin ko? Sabi niya, hindi ako makapagbigay kasi info lang ito, pero A1. Tumawid ko sa highway, papunta doon sa masukal na lugar. Kasi ang Barubo kasi, mayroon pa siyang area, remaining area, then, ng panahon na yan, na masukal pa. Malalaking puno ng kahoy. Mga lawaan. So, parang virgin. Yeah, considered virgin pa. No? Doon sila tumatago pala. So, yung info na mayroong tumatawid sometimes sa highway, no? Accordingly, galing sa ibang bansa, galing sa ibang bayan ng Surigao Sur, nagsakay ng pambot, tatawid sila sa Barubo, doon sa banda na yon, papasok doon sa Barangay Javier, na may isang sitio doon, yung Kaisiman sitio, doon para sila nagkakampo. So, in short, ang tropa ko, dinala ko muna sa Parapir Barubo, no? Dinala ko sila, kain kami. Pero sabi ko, hindi tayo magtagal dito, no? Papasukin na natin mamaya, kadlawon, madaling araw yung tropa doon sa kabila na binibigay sa atin ng info. Ito yung grupo ng magkaliwang grupo, mga NPA. So natulog kami sa barangay, sa sitio Dughan, yung along highway, pero sa loob-loobin kunti. No? Sa bahay ng isang kabady natin, si Master Sergeant Amparador, matay na ata, Staff Sergeant ng panahon na yun. O, sabi ko, buddy, taga dito ka man, ano bang masasabi mo sa info nito niya? Sir, positive yan. Tumatawid lang sila dito. 100 from here, meters, tumatawid sila dyan kasi wala naman mga bahay. Masusukal na ba? Okay. Kung sige, madaling araw tayo magising, pero ito ay paalala, walang mag-inom ha. Walang mag-inom kasi mamaya hindi tayo makalakad ng matarong o mabilis at saka nawala na yung secrecy natin kasi may iba dyan, paubo-ubo, may ano na lang. No? So, properly matulog tayo ng mga gaw. Sinunod naman nila. So, in short, 2:00 pa nagising na kami. Sabi ko, prepare na tayo. Okay, kunting briefing. Briefing kami. Sabi ko, ang papasukin natin is sitio Kaisiman. Hindi natin matutumbok yan kasi sa mapa, hindi man natin makita yung sitio. Kahuyan man yan. Pero, mag-info gathering tayo doon sa Barangay Javier. Maingat lang tayo kasi mayroong magsasabi ng totoo dyan, mayroong namang hindi. Kasi sitio nila yan. At saka kamag-anak nila yung mga armado dyan. Saka mayroong naglalaging-laging doon, yung mga puno na hindi na nababantayan ng mga pick-up forest guard nila, yung PIB, forest guard nila yon. Wala na sila doon. Yung nananakaw ng mga patchers yun, mga smuggler ng kahoy. Maliban sa yung mga planted species. So, pang-fishing kasi sa plywood dyan. So, ngayon, sabi nila, sige sir, pagka kompleto na, sabi ko sa platoon sergeant ko, si Amparado, okay na ba di? Okay na sir. So, ganito, papasukin natin yon, doon na tayo magpaumaga. Yung sitio na vicinity sitio. Kung mayroon man tayong masasagupa yung tao, ma-meet natin, while on the way, na lumalakad o nasakay ng motor, i-plug down natin, interviewin natin. Pero maluman na yung pag-interview, wag na tatakutin natin. Magsasabi yan. No? Okay. So, nangyari ang gusto kong mangyari. Pero before departing sa area, prayer muna kami. Prayer. Prayer talaga kasi may God eh. Okay. So, in short, narating na namin yung vicinity ng Kaisiman. Pero malawak yung Kaisiman eh. Yung sitio. Masukal at saka malawak siya. Nandoon yung mga puno na pinutol ng mga planted species, yung mga palkata, gimelina, nandoon malalaki. Sabi ko, may laman ito. Kasi makikita mo pa lang, may pira eh. Ang NPA kasi, nangungulikta doon sa mga chincho operator, doon sa
nagpumuputol ng mga planted species, hindi lang yung mga endemic, yung mga natural growth ang hinihingian nila. Pati yung palkata, Jimilina, hinihingian nila. Even the cargadores, even yung mga truckers, even the change operator. So, ganun. Sabi nila, sir, ang info is ganito. Ganun ba? O sige, move forward tayo doon sa parang may bahay. Doon na tayo mag-almusal. Move forward kami doon. Sundalo naman, sobrang believe sa sarili din kasi stroke, ranger, na, akyat sila sa taas. Ako sa baba. Napapansin ko, ang mag-asawa doon, hindi mapakali. So, may tao yun. May tao bahay nakatira, mag-asawa. Hindi mapakali, para bang takot na takot. Kasi nandoon yung armado nandoon kami. Yun palang armado, malapit lang. Parang gwardiya nila sa kampo. So, in short, sabi ko, hindi tayo magtagal ba? Bilis-bilisan na natin kain, ha? Parang naramdaman yun. Naramdaman ko. Ang iba naman, ganun din. Yung ibang sundalo, nagpaiwan sa taas, kasi, kwento ko, no? Kuha sila ng info. Ako sa baba na. Ini-strapping kami ng kabila. Biglang may putok. May putok. Carbine at saka agaran. Pero, gano'n lang. Yan ko, pasitit. So, nag-return fire kami, pero wala kami makita. So, huwag damihan ng kwan. Tama na. Ceasefire. Sabi ko, atras tayo. Doon tayo sa medyo plastado tayo. Makapag-estimate tayo ng tama, no? I-war game natin. Atras kami. So, nandoon na kami. May dumaan na tao. May dumaan na tao. Guyod-guyod yung baboy niya. Sinita namin. Pag-guyod niya ng baboy, sabi ko, imbitahon natin, badi na may istorya natin. Makausap natin. Yun pala is, dati din siyang kapgo. Hindi, CSDF, dati siyang CSDF. Pero nagawi na lang siya dyan kasi parang umalis siya doon sa lugar niya kasi magulo masyado. No? Diyan siya tumira ngayon. Pasama sa mga taga dyan sa Barangay Javier, Sitio Kaisiman. Sabi ko, Brad, dati ka palang CSDF. Okay ka ba? Diyan ka nakatira na CSDF ka man. Baka pag initan ka, okay naman sir. Ganyan. Ko, sige. Ano bang, magsabi ka na totoo? Kasi muntik na siyang bugbugin ng Kasama mo? Kasama ko. Inawat ko lang. Pero binastrok talaga. Ginano ng importin Sabi ko, baliwag. Paano magsabi ng totoo yan kung puro bugbog na lang? Kausapin natin. Ngayon, kumanta siya, sir, may kampo dyan. Saan? Sa unahan, sir. Kung estimitin mo, sir, ang lakad mo, hindi maabutan siya ng 1 oras kalahati. Kung paspas yung lakad mo, marating mo na yan. Ikaw, bakit? Ilang kilometro ba yan? From here? Kulang-kulang 3 kilometro, sir. No? Pero hindi naman, sir, ganyan masyado. Ganun lang. Gradual lang yung lakad mo. Maabot mo siya less than 1 hour 30 minutes. What is 3 kilometers? No, tapos, may trail naman siya. Sabi niya, may trail naman siya. Sundutin mo lang yung trail. Matulbok mo na talaga. Ikaw, bay, salamat, bay. Sabi niya, sir, ito, may kunting, almusal tayo ko, tama na. Nagdududa na ako na yung sinasabi niya, totoo. Sabi ng mga ranger na kasama ko, sir, yung sinasabi ng tao, totoo yun, sir. Kasi ang input talaga, sir, kalat na yan, na may kampo talaga dyan. Pero wala pang isang unit na pumasok dyan. Not even yung una pa nating trupa, wala. No, ngayon, yung previous pa na kinausap ako ng aming history, sabi na sa April, yung lugar na yan, baka mapadawi ka dyan, may laman yan. Ganun ba, sir? No? Hanggang yung headquarters commandant namin, yung bago ako masayin sa Agusan, nagsabi din na yung lugar na yan, parang mayroon talagang kampo dyan. Pero walang makapagsabi na may laman talaga, kasi walang man nakapunta doon. Sabi ko sa info, parang positive, kasi maraming kahoy nga, puno, na endemic, yung endemic bang hindi tinanim. Yun ang ninanakaw ng mga smuggler. Ngayon, ang kasabot nila dyan, ang mga nagbabantay na NPA, hindi yung Pick-up Infantry Battalion. No? Yun ang mga gwardiya ng Forest Guard. Hindi. So, to cut this story short,
Sabi ko, sige, prepare tayo. Siguro, ang oras noon, mga 9:45. So, briefing na naman. Sabi ko, kung kampo yan, ang sabi ng informant, pinakababa, na armado na nandyan, 80. Uy, ang dami. Siya, sir, kung sila lahat nandyan, kung hindi nakaalis, yung mga almost 40, mga 120 halos yan. Ikaw, sobra naman. Totoo yan, sir. Sobrang 100 din dyan. Mayroon pa silang, kumpleto sila halos eh. May kitchen sila. Mayroon pa silang nilalagay daw na balas ba, parang chaining bar. Mayroon pa silang kunting, parang meeting place nila na magli-lecture sila. O, gano'n. O, tapos sir, may mga babae. O, maraming mga babae. Kung gaano na makatagal yung info na yan, sa matagal-tagal na yan, siya, sobrang 1 taon na. Pero walang nakapasok na tropa dyan. Wala pa. Ever since. Sige. Pero nandun yung kaba, pero ranger nga tayo eh. Kung pasukin natin ito, sabi ko sa mga kabady, pati yung mga stroke, very brave naman kasi mga drafting nga eh, na English eh. Sige. So, ganito. Prayer na naman kami. Pray tayo. Wala na nakasanayan. Nakasanayan ha, kasi may Diyos eh. Lord, trabaho man ito. No? Normal na susunod tayo sa utos ng mission natin. Kasi pinapahanap nga yung nag-ambos ng Pick-up Infantry Battalion personnel na namatayan sila ng 2, 3, 4 ata yung wounded noon. That was June, kung hindi ko kamali, yung lakad namin, mga 3 araw na from June 9 hanggang June 13. Yung day na talaga na pa-encounter ako. So, lumakad kami after the prayer. Marinig mo yung kuha ng ibon ba? Parang lasang pa talaga. Parang kuwahaw ba? May premonition pala yan na may masamang mangyari. Pamahiin kung sa Tagalog. Maramang kung sa Iro ba nag-uwang siya. Ibon yun. Ang mukha niya parang owl. So sa mga matatandang Bisaya, sabi nila, may mangyayari. Lalo pa kung totoo, may nangyayari talaga. So sa tingin ko, palapit na kami ba? After 30 minutes na lakad ko, hinto mo na. Tapos, ano sa tingin niyo? Sir, mingaw ba? Walang kaimik-imik, ko delegado, pero ibikampo na talaga na siguro. So, lakad naman kami. Doon na sa mga bandang 1 oras ng lakad namin, palapit na kami kasi ang estimate, malayo na yung 1 hour 30. Pero along the way, wala kayong trackings? Wala. Yung daan lang ng tao. So, ang pagdaan lang kasi ng tao, trail, no? Makikita mo lang na kung nakabuta sila, yan, tao din yan. Kung chinilas lang, hindi mo masyadong makikita. Except sa nakabuta na makita mo may footprint yung galing sa buta. Sabi ko, may laman yan. Kasi nakikita mo, parang maraming nakabuta eh. Pero makikita mo ang mga puno doon ba malalaki. Malalaki siya. Lawaan. May capacity ito. So, sadya na, malapit na talaga kami, nagkaroon na ng bakante ba? Open siya. No? So, natatansya ko, parang taniman siya ng mais. Taniman siya ng kamuting kahoy. At saka yung kamuting yung balagon sa atin, no? Okay. Sabi ko, ito na ang hinahanap natin. Sa malayo-layo, nakikita ko na yung mga kubo-kubo. Hindi masyadong malaki. So, meaning to say, wala namang mga civilian doon na nakakatira kasi maliblib na lugar. Infested area na yun. Sige. So, ngayon, rolling terrain siya. Sabi ko, kung may armado dyan, nakakubli na sila. Nakakubli, nakaready na ba? No? Hindi ako nagkamali sa sinasabi ko. Sabi ko sa mga stroke kasi hindi naman sa nagtapang-tapangan tayo. Bagong graduate ka ba? Very aggressive ka. No? Kalaban na hinahanap mo. Tapos, nakapray na ka. Yung sobra ang believe mo sa sarili mo at saka sa God. At saka sa kasamahan mo. Ganon ang attitude natin sa mga ranger. Palaban itong grupo ko. Ganon. Pero nang palapit na kami, hinisipa ko pa yung paa ng mga stroke. Bilis-bilisan ang paggapang kasi para maakyat na natin yung level of ng rolling terrain. No? Kasi ganyan. Gumapang mo kayo? Gumapang kami. Hanggang sa
Ako naka-high recruits ako kasi commander nga eh. Kumpiyansa ako. Ang mga kabataan ko, low recruits talaga hanggang sa naggapang na sila. Okay. Nang makita ko yung pagbunga-bunga ganyan, payag siya eh, payag. Payag, oo. Nakapila yung ulo ng tao. Nakahilira. Nakahilira. Kalaban? Oh, may armas na. Nakahilira ang ulo. Sabi ko, tao, putok agad ang isang malakas na putok. No? Bar ang unang putok. Ito, nakatama sa akin. Dito. Malaki ito. Siguro, oh, 1/4 kilo ito eh. Abhag ito. No? So, ang nakuan ko lang, medyo nawala yung paningin ko, hindi ako makahinga. No? Ngayon, bumagsak ako, nahulog ako eh. So, lalong medyo mabigat sa dibdib kasi nabagsak ka ba? Pagulong-gulong ka doon sa baba. Kasi rolling terrain. Umpisa ng putok doon, putok ka na. Grabe na. Tuloy-tuloy. Nang pagbangon ko ganyan, kapa-kapa ako dito ba? Basa-basa eh. Sabi ko, may sugat ako. Tapos napatingin yung mga sundalo, sabi nila, may sugat si Sir. Dito. Kuman ako ng ganyan. Pero bago ako nakakuman, halos walang salita makalabas sa bibig ko ba. Why? Ang dugo pala palabas na dito. Ganun. Maisuka ko yung dugo. Experience yan. Oo. Ginalong ko, buddy, totoo ito. Lumabas ang dugo dito sa bibig ko, ninasalo dito sa palad ko, no? Sa kamay ko. Bumubula-bula eh. Bubula-bula. Yan, sa takot ko na maubusan ako ng dugo, anong ginawa ko? Binalik mo? Binalik ko. According to stories ng unang-unang mga sundalo, ng panahunan pa ng mga unang-unang, kahit anong laki ng sugat mo, pag ininom mo yun, mabuhay ka. Pag galing sa baba. Basta galing sa baba? Baba sa baba. Hindi galing sa... Hindi, galing sa baba. Ginanong ko, ininom ko. Matamis-tamis, may malat-alat eh. Dugo eh. Tapos, binumpo ko yung dibdib ko dito. Lord, buhaya ako. Buhayan, please. No? Jesus Christ, Diyos Ama, mahal na Birhen, buhayin niyo ako. Kasi yung asawa ko, bata pa, tsaka wala naman trabaho yan. Sila Vladimir, 2 taon pa si Vladimir eh. Yung pangalawa kong anak, mga ilang months pa lang. Sabi ko, paano sila wala ako? Dininig ng mahal ng Diyos. So, tumayo ako, brother. Umakyat ako doon. Ginapang ko naman yung ano. May granada ako ito. Kinuha ko yung granada. Tinapon ko sa kanila. Di putok. Ako din yung granada na yun. Yung nakabaril sa akin na gunner ng bar. Isa sa Kia doon. Una matay. No? Casualty. So, in short, tuloy-tuloy ang pagpukan. Tuloy-tuloy ang pagpukan. Nang gunner ko, ng 60, Simboryo yung apelido yun eh. Matapang din. May katabi ko man siya. Sige, bira, sabi ko. Sabi, sir, ang dami. Alam mo, yung NPA, maniwala ka ba, nagkukuman din sila. Ganun ba? Oh. Plangka sa to, maneuver to the left. Maneuver to the right. Plangka sa wala. Plank to the left. Plank to the right. Nagkukuman ng NPA. Oh. Dikitan yung... Dikit nga. Plangka sa to. May nito si maneuver to the right. No? Plank to the right. Plank to the left. Ganyan. At saka may silbato. Ganyan, koy. Sila yun. Sila. Nagsilbato sila. Ikaw, anak ng baka. So ako, nabuhayan ako ng lib, ng loob. Sabi ko, sige. So nakita ko na wounded na yung 30 caliber gunner ko, 60 caliber. Sabi niya, sir, hindi ko na kaya kasi tinamaan siya dito eh. Tapos para dito. Kung sige, bigay mo sa iba. So, siyang parado, tamaan din. Yung pinaka-senior, tamaan din. Yung isa, ng pilido nito, no? Tinamaan din, 3 sila, pang-4 ako. Pero ako ang grabe-grabe. Sabi ko yung kay Sergeant Serapin, yung matibay din yun eh. Buddy, ikuman mo itong tropa na iba. Kasi paatras kami, kasi dalhin ko yung mga wounded. No? I-hold mo muna itong nakailira dito, no? Tapos, yung isa pang team, i-hold mo dito sa kabila para naka-letter L tayo. While itong wounded natin, at saka ako, aatras kami konti. Ha? Para makita ko yung overview ba. Sige sir,
So, yun ang nangyari. Nang nakita ko na medyo wala kaming panalo kasi 4 na kaming wounded, no? Ako ang commander. Kasi kung hindi ako na-wounded doon, talagang inakyat ko yon kasi palibel na kami eh. Palibel na kami. Kung nakaakyat ako doon ng level, ang pinaka-powered na armas pala ng grupo is isang 60 caliber. Dalawang 60 caliber, isang 30. Imagine ha, dalawang 60, isang 30. Grabe talagang volume of fire. All the rest, assorted na. Sa amin naman, isang 60 lang, may 2 o 3, may M14. So, 25 kami. Pitong ranger, all the rest is, mga isrock. Pero palaban yon kasi private at saka drafty. No? So, ganun lang kami karami. So, nang makita ko na wala na rin saysay kung ilolosob ko yung grupo ko kasi may wounded ako, sabi ng totoo, okay. Sabi ko, paatras na lang tayo. No? Pero huwag tayong magpalayo. Mamnan na natin. So, ngayon, nung medyo paatras na kami, nakihalo na rin yung ibang team. Nakikita ng tropa namin na yung mga patay nila at saka may mga patay at saka wounded body, hinihila ng kabila ng tropa. Hinihila nila. Hinihila nila. No? Para bang iniibak nila. So, in short, nagkaroon na lang, parang wala nang putukan. Medyo kumalma. Kumalma na. Sila, wala na rin imikan. Wala ka nang marinig doon na sigawan. Wala na yung plangka sa to. Wala na silbato. Kami, nakimasid na lang dito. Mga nag-sidestep kayo. Kasi sa disadvantage position kami, sabi ko, mag-level up tayo sa area, no? Para makikita natin. So, ang ginawa ng mga bata, hindi naman sila nag-forward, pero ginapang nila yung area, maka-OP sila. Ang daming hinihila ng kanilang tropa. It's either Kia, patay, o mga wounded, no? Seriously wounded. So sabi ko, hindi tayo magtagal dito. No? Wala ka pang first aid? Wala pang first aid. Kasi kinapa ko yung kamay ko mapasok ito eh. Mapasok na ito. Pagkita ko sa iyo, mapasok ito. So sabi nang, nagpabulong-bulong yung mga bata, malaki yung sugat ni Sir, Efrain, malaki daw. Sabi ko, malaki ba? Malaki, Sir. Pero may iba naman, konti lang, Sir. Para pahay moral ba? Ko, sige, men, atras tayo. Ang importante, no? Nasubukan natin ang instruction na pasukin yung sinasabing kampo. To prove na nandyan pala sila. So, mayroon pa mga future operation, pasukin natin ang malaki-laking tropo yan. So, ngayon, nang tumawag ako sa batalyon, kasi medyo nagkalma na, sabi na, sige, parating dyan ang reinforcement. Pero nakaabot na lang ng alas 3 kasi nag-umpisa kaming enkwentro alas 10, almost 2 hours. Nag-alas 12 na lang. Umatras ako hanggang alauna, doon na kami sa barangay. Wala pang reinforcement. Umabot ang reinforcement. Mga pasado na alas 3, almost alas 4. So, in-scour ng trupa yung area. Ang daming dugo doon. Kalat. Dami. Tapos, positive na yung mga baro na iniwan nila, may pangbabae, no? May pangbabae. Mga damit. So, ang trupa doon is halo. Mga lalaki at saka babae. At saka, malaki talaga yung vicinity ng kampo. Immediate vicinity niya. So, tama yung info na pinakababa ang tropa na nasa Gupa ko is 80. Kaya kung hindi nakaalis daw yung mga halos 40, mas marami sila. So, naniniwala ako at pati yung batalyon na konfirmado yung info because of that encounter. Okay. Nakaabot ang chopper, inibak ako, dinala ako sa pick-up, pati yung mga wounded namin. Apat kami. Ikaw yung pinaka... Ako ang pinaka-serious na tinamaan. Gaano kahirap, sir, ang commander mismo? Okay. Yan ang question na gusto kong marinig. Mahirap ang commander, lalo pa kung batang-batang commander ka, yung decision making mo. No? Kasi wala ka pang experience talaga eh. So, with the guidance sa taas, nag-pray ka, mayroon siyang sasabihin, sa utak mo na lang, mag-decide ka. It's either ganito o ganyan. No? So, nag-decide ako na i-withdraw ko yung tropa ko because of the wounded. Hindi ko na inibisyon na makapture ko talaga yung kampo.
Kasi hindi ko man ipagpapalit yung buhay ng 3 kong kasamahan. To include myself. Sabi ko, ang gera o encounter, hindi naman pakyawan to. Pwede naman bukas gawin. Pwede naman sa sunod na linggo. What is important is, buhay ka. Buhay yung tropa mo. Makauwi sila ang kumpleto. No? Na magpasalamat yung pamilya nila na sinalba natin yung kanilang buhay, inatras natin. Hindi naman kaduwagan yun. Hindi kaduwagan yun. So, yun ang mga desisyon na nakita ako na kung matibay kang commander, you have to choose yung mission mo o yung buhay mo na. Kasi ang gira nga, hindi naman pakyaw eh. No? Kasi pwede mo namang ipapatay yung buhay mo, pati yung sarili ng mga kasamahan mo, sarili nila. Pero paano na lang pamilya nila? No? So, ganoon ang decision ko dati. So, I choose na i-withdraw ko yon kasi may sabi, friend, kung hindi mo iniwanan yon, baka na-capture mo yon talaga, saka may mga armas, nakabalor ka pa. Ang balor hindi hinihingi, binibigay. No? Ang gobyerno magbigay sa iyo kung sa tamang panahon, sa tamang oras. Ang importante, buhay ako, buhay yung mga kasundaluhan ko, at saka walang masyadong damage sa kanila.